everyone. Welcome back to Lawful Learning, where we make sense of the legal world one video at a time. I'm your guide on this journey through laws, rights, and everything in between. The House of Representatives has impeached Vice President Sara Duterte after securing 153 affirmative votes, exceeding the required one-third signatures to refer the complaint directly to the Senate. The Senate will act as the impeachment court. The Senate Secretary General has instructed the Senate Public Relations and Information Bureau, or the PRIB, to prepare for the potential transmittal of the impeachment complaint against the Vice President at 7 p.m. tonight. Ang pagpapatalsik ng pangalawang pangulo ay maaaring magdulot ng malalim na implikasyon. Unang-una, pagbabago sa pamahalaan. Kung matapos na ang impeachment trial at natapos na ang pag-aaklas laban sa kanya, maaaring magkaroon ng pagbabago sa pamahalaan at posibleng pagkakaroon ng panibagong pangalawang pangulo. Pangalawa, pagkakaroon ng kritisismo. Ang proseso ng impeachment ay maaaring magdulot ng kritisismo sa mga opisyal na kasapi ng kapulungan at Senado dahil sa kanilang mga aksyon at desisyon. Pangatlo, epekto sa publiko. Ang impeachment ay maaaring magdulot ng kaguluhan at kawalan ng tiwala ng publiko sa pamahalaan, na maaaring magdulot ng pagbabago sa ekonomiya at politika ng bansa. Pang-apat, pagkakaroon ng katarungan. Kung may sapat na ebidensya laban sa pangalawang pangulo, ang impeachment ay maaaring magdulot ng katarungan at pagbabayad sa mga ginawa niya. Ang proseso ng impeachment sa Senado ay maaaring mag-umpisa sa pagpapakilala o paglalahad ng mga ebidensya at paglilitis ng kasong ito. Unang-una, paglalahad ng ebidensya. Ang mga senador na nagsisilbing mga hukom ay magbabasa at pag-aaralan ang mga ebidensya na inihahain ng mga tagapagtanggol at tagapagtanggol ng kaso. Pangalawa, pagtatanong ng mga senador. Ang mga senador ay magkakaroon ng pagkakataon na itanong ang mga testigo at mga eksperto. Pangatlo, pagboto. Matapos ang paglilitis, ang mga senador ay magboboto kung dapat mapawalang sala o matanggal sa pwesto ang opisyal na inaakusahan. Pang-apat, resulta ng pagboto. Kung napuno ng 2/3 o 2/3 ng mga senador ang boto para sa pagpapawalang sala, ang opisyal ay mapapawalang sala at maaaring mawala ang kanyang posisyon. Ang proseso ng impeachment ay mahaba at detalyado, at bawat hakbang ay mahalaga upang matiyak ang katarungan at hustisya.